So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger bagabayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan bagabayan, ang kailang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nakapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre as usual, i-check more natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 89 na mga comments. Nandiyan rin po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 74 na mga comments. Aing Gementiza. Meron siyang 43 na mga comments. Benjamin Maypay. Meron siyang 40 na mga comments. Conrado Amugawin. Meron siyang 40 rin po na mga comments mga kabayan. So thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also pasalamatan rin po natin ang ating pong mga viewers na lagi pong nagla-like tsaka lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, siyempre i-greet rin po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Marie Cres, Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Fies Calante, and Bia Bibar. I-greet rin po natin mga kababayan yung ating po mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba, dyan po sa ating comment section. Nandyan sila naunguna, sila si Sir Leonardo Steliero, Maricruz Hernandez na nandyan sa North Carolina, USA. Nandyan rin po si Maria Medasiplon, Len Gonzalez, Maria Cristina F. Malimbao. Nandiyan po kasama natin ngayong araw si Lilian Lalyabe, Army Lagaso, For Lovely Grandma, Patria Calo, Van Santiago, Gomer Jomer Cabizas, Conchita Kabingabang, Zara Batman Blanc, and hi to Aida Sinsuan. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Okay? So, happy lunchtime po sa lahat dyan po sa Pilipinas. Pero dito po sa Saudi mga kabayan, sa Riyadh, Saudi Arabia, well, still a morning dito. Morning ba? Kasi nga advance tayo dyan sa Pilipinas mga kabayan. But of course, ito pong ating ito pong pag-vlog natin, ito po ay pre-recorded. Marami kasing nag-message mga kabayan na bakit daw hindi nila makita ang aking live, ang live doon Sir Ivan. Well, actually, hindi po nagla-live si Ivan. Ito po ay pre-recorded. So, every 6 o'clock in the morning dito sa Saudi Arabia, ipapublish ho yan Sir Ivan, ipublic ho yan. Diyan sa Pilipinas, that is already 11 o'clock in the morning mga kabayan. Okay? So, para po aware ang lahat. So anyways, doon po sa mga taong, sa ating mga viewers po na kagigising pa lang, don't worry, painitin ko po ang inyong mga umaga kasi marami po tayong mga pasabog at saka marami po tayong mga dala na mga mainit na mga balita ngayong araw mga kabayan. Of course, pag-usapan pa rin po natin sila si Baste Duterte kasi nga meron pa rin pong ginawa ng mga kabulustagan mga kabayan and also talagang kinuyog sila ng taong bayan. Pag-usapan rin po natin, siyempre si BP Inday Sara kasi marami po
po sa kanya na dismayado mga kababayan. Marami pong dismayado. Di ba kung maalala ho natin, kamakailan lang, pirmado na po ni BBM at naging ganap na po na batas yung magiging doble na po yung allowance ng mga teachers. Di ba batas na po mga kababayan? So doon po sa event na yon sa Malacanang mga kababayan, hindi po natin nakita si VP Sara. Di ba wala po doon? Tapos nung tinignan ko po yung mga upload po ng kabilang kampo mga kababayan, yung mga vloggers nila, di ba pinakita ko sa inyo na meron siyang meron siyang bandage yata yung mga kababayan, meron siyang bandage dito. Maraming nga isip, sabi na Sir Ivan, baka daw chikinini. Chikinini kaya yon. Baka nakalunok po ng confidential funds mga kababayan. Baka sumobra eh. So meron pong dismayado sa kanila. Not just one, hindi lang po dalawa mga kababayan, as in marami po. Kasi nga meron pong nang-message kasi Ivan. Yung nag-message kay si Ivan, taga Davao siya mga kababayan. Yes, I think taga Digos yata yun. Di ba si Ma'am Mariel, di ba taga Digos ka? So nag-message siya sa akin mga kababayan kasi nga siya po yung nagpalabas dito ng salobin dito po kay VP Sara. Kasi nga which is supposed to be mga kababayan na dapat po di ba magpapakita sana itong si VP Sara doon po sa event na yun na kung saan naging batas na, yung naging doble na ang allowance ng mga teachers. Yun po ay napakahalaga na araw sa mga teachers mga kababayan. So even though yung nag-comment sa atin, nag-message sa atin, wala siya doon sa Malacanang mga kababayan, pero siyempre, siya po'y nanood po doon sa event na yon at ramdam niya sa kanyang sarili na parang nandun na rin po siya. Pero ang presensya po ni VP Sara, wala doon mga kababayan, as in zero, nandun lang po, mayroong nakalagay dito na bandage. Hindi ko maniwala na siya po yung hospital mga kababayan, kasi nga wala akong nakitang follow-up na mga pictures eh. Tinignan ko po yung post niya doon mismo sa kanyang personal po na Facebook account mga kababayan. Doon po sa kanyang official po niya na account, kahit sa DepEd, kahit doon po sa mga alipuros niya ng mga vlogger, wala kasing ibang mga post doon na kung itong si VP Sara ay in hospital. So meron po siyang lagay dito na bandage mga kababayan. Chikinini kaya yon? Binalik talaga eh. Baka chikinini talaga yon eh. So sabi niya mga kababayan, Sir Ivan, ako po'y talagang dismayado dito po kay VP Sara. Sabi niya, even though siya po'y taga Davao mga kababayan, sinuportahan niya ang mga Duterte, sinuportahan niya si VP Sara kasi nga siyempre Vice President ho yan at saka taga doon rin po sa kanilang lugar mga kababayan, and also siya rin po ay isang DepEd Secretary. So sinuportahan niya. Pero doon po sa ipinakita daw ni VP Sara, dismayado siya. Hindi lang po siya mga kababayan, kundi maraming mga teachers na nagsabi sa kanya na dismayado dito kay VP Sara. Totoo naman talaga, ang pangit-pangit eh. 'Di ba? Ang pangit ng mga kababayan, tingnan na kung saan napakahalaga yun na event na yun. Tapos ang napakita nandun, ang kanyang mga ASIC lang, kanyang ASIC, Assistant Secretary, at saka yung kanyang NUSEC, nandun po ay Undersecretary niya. 'Di ba? Kasi nga ngayon, naniwala na yung mga I assume na siya po ay DDS. Bakit? Taga Davao si mga kababayan. And one thing, taga doon rin po si VP Sara, suportano niya yung mga Duterte. Kasi nga ngayon, nakita natin na siya po ay nag-isip-isip na karapat-dapat pa bang suportahan ng mga Duterte? Kasi nga doon hindi po napakita, as in marami silang dismayado po na mga teachers dito po kay VP Sara mga kababayan. Nanawagan nga sila na sana daw pagpa-resign na or mag-resign na itong si VP Sara mga kababayan. Dapat na daw mag-resign itong si VP Sara. Kasi nga nakita nila sa ating vlog dito kay Sir Ivan na meron po mga nagawang kabulusagan itong si VP Sara. Ang iba naman mga kababayan, kahit viewers natin sila, so hindi po sila naniniwala. Kasi nga syempre, sila po ay DDS, talagang diehard sila na supporter dito kay VP Sara. Pero ngayon, di ba, makailang beses ko nang sinabi dito na si Sir Ivan, I have faith pa rin po na yung yung mga taong bayan, kapag makita po sa vlog po ni Sir Ivan, I'm hoping na sila po dito ay malamdagan mga kababayan or magising na po sa katotohanan tungkol dito po sa mga Duterte. So at least, meron na po tayong unting-unting dito na nagising mga kababayan, napagising po ang kanilang mga kotokan. Kasi nga dito po sa mga Duterte, which is hindi talaga maganda at hindi sila karapat-dapat po na maging isang leader mga kababayan. How much more na siya po ay maging presidente. Kaya yung teachers po na si Ma'am Mariel nag-message sa atin, nanawagan siya na sana daw mag-resign na itong si VP Sara, which is para sa akin talaga, deserve po talaga at karapat-dapat po talaga na mag-resign na po itong si VP Sara.
How about yung makabayan? Okay ba sa inyo? Pabor ba sa inyo na mag-resign po sa pwesto bilang isang Deputy Secretary itong si Pipi Sara? Please comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, ayun sa makabayan ko, isa rin po sa nakakahiya. Diba alam natin, alam rin po natin, ito pong grupo po ni Pipi Sara Makabayan. Si Pipi Sara nga pala, ito si Pipi Sara ay pupunta bukas doon po sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Makabayan. Yan po ay kinumpirma ng mismong grupo po nila ni Morales at saka ni Hitad Makabayan. Doon ko po nakita, di ba kahapon pinakita ko sa inyo? Kaya nga nakagulo na sila eh. Di ba nakagulo na sila ngayon Makabayan? At sana nawagan sila kay Pipi Sara na sana daw wag nang lalapit daw doon kay PBBM. Kasi daw walang magandang nagawa daw sa PBBM Makabayan. Wala nang magandang nagawa, puro daw pamubudol. Kaya ayaw nila nalalapit po si Pipi Sara doon kay PBBM. Pero kumpirmado Makabayan. Kumpirmado talaga. Nakita ko doon sa post po nila ni Jason Sa. Nakita ko rin po doon post po ni Mark Lopez, ni Trixie, na kung saan si Pipi Sara kumpirmado po na pupunta doon sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, na kung saan doon po sa Davao del Norte Makabayan, at saka pupunta rin po sila doon sa Digos yata yun at saka sa Tagum. So kumpirmado. Ito ang nakahiya. Bakit? Hindi siya pumunta doon po sa napakahalagang araw po ng mga teachers, yung pagpirma po doon sa naging doble na ang kailang allowance Makabayan, na kung saan naging batas na ito, hindi napakita doon sa Pipi Sara, pero mapakita siya doon po sa pamigay po ng ayuda at saka doon rin po sa mga pamigay tulong po ng gobyerno natin sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Magpakita siya doon Makabayan, di ba? Ito nakakahiya talaga eh. Sana man kung may plano naman pala siya na mapupunta doon bukas, doon po sa Serbisyo Fair Makabayan, dapat napakita rin po siya doon po sa Malacanang. Kaya ang mga teachers, nga, ang iba mga pa rin po, yung talagang diehard pa rin po dito kay Pipi Sara. Well, of course, no choice naman talaga sila kasi nga si Pipi Sara po yung DepEd Secretary. Pero mag-isip-isip na tayo sa dating po na election 2028. You have to, dapat mag-vote wisely tayo. Vote wisely. Nakita na natin yung kalidad po ng mga Duterte. So, it's up to you kung i-vote pa ba nyo o hindi. Well, of course, demokrasya tayo, tol. Demokrasya tayo, tol. It's up to you, pero at least alam nyo na po. At alam nyo na po ang mangyayari kapag sila po ang maging leader po sa ating bansa Makabayan. Alam na natin yan. Okay? So again, kumpirmado po na pupunta doon si Pipi Sara bukas sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Makabayan. So ngayon, ito po ang plano. Kasi nga hindi naman nila mapipigilan po si Pipi Sara Makabayan na pumunta bukas. Ito ang magiging plano po ng mga DBS. Ang grupo po nila ni Morales, nila ni Hitad, nila ni Sas, nila ni Joy Cruz. Kasi nga sila si Joy Cruz Makabayan, nakita ko sa kanilang post, pupunta rin po sila doon bukas. So ito po ang kanilang magiging plano. Ipapakita nila sa taga Davao, I think sa Digos yata yun, basta sa Davao Makabayan, kung saan mangyari po itong Serbisyo Fair. Ipapakita nila ang kanilang panawagan at saka manawagan daw sila na sabi nila Makabayan, ipapakita ko lang sa inyo. Sabi nila, we deserve better daw. We deserve better. Dapat ang papiliin lang, we deserve better. We love Inday, Inday for President. Yan daw ang kanilang isisigaw ng Makabayan. At saka nanawagan rin po itong Tagum Today. Kasi nga, syempre, alam natin, baluarte ho yan ng mga Duterte Makabayan. Sabi nila, hay, pwede hangyo na ma-share ni sa katauhan sa Tagum City. Sabi niya Makabayan, kasi Bisaya eh. Sabi niya, pwede ba daw, naikusuyo siya, na i-share daw itong information na to na sa lahat po ng taga Tagum City, na sa darating daw ng concert sa Bagong Pilipinas, magsuot daw sila ng green color sa concert sa Tagum para ipakita ang suporta kay BP Inday. Magdala ng placards at ipagsigawan na we deserve better, we love Inday, Inday for President. So magiging parang gagawin lang rally yata Makabayan. Kung hindi pa ako nagkamali, no? Sakto ba ang pagkaintindi ni sa Ivan? Parang gagawin lang rally Makabayan. Na instead, yun po ay tulong sa kanilang mga constituents. Tulong ito sa kanilang mga tauhan Makabayan. Pero gagawin lang rally, mag-ingay sila doon sa gitna na kung saan gusto lang parang alam ko po ang pagkaintindi natin. Patatanggalin nila si PBBM sa pesto. Kasi nga sabi nila, di ba? We deserve better. We love Inday, Inday for President. Ngayon Makabayan, hindi ko bibili dyan. Bakit si Ivan? Mas bibilib ako kapag ito pong si Basti Duterte, ang mayor po dyan sa Davao City Makabayan, yung gungo na yun, yung mukhang adik,
mas bibilib ako na itong si Basti ang magsabi niyan sa harap mismo ni PBBM, sa harap mismo ni F. Elisa, at sa harap mismo ni Romualdez. Mas bibilib dyan si Sir Ivan. Sige nga mga DBS nandito, mga anti-Marcos, sabihan nyo nga yung mga kalyado ninyo, sabihan nyo si Basti na siya mismo ang magsabi niyan at talagang bibilib si Sir Ivan. Okay? So ngayon makakabayan, ito po ang kanilang plano. Mag-wear na sila ng green po na color na shirts para napakita ang suporta doon kay BP Sara. So expect ho natin yan. Marami talaga po ang pupunta na mag-wear po ng green makakabayan. Alam ho natin yan. Kasi nga, ulit ko lang po dito, balwarte ho yan ng mga Duterte. Pero yung mga loyalista, yung po mga makamarcos na nandyan po sa Tagum City or sa Digos o sa Davao na malapit na po dyan kung saan i-held po yung Bagong Pilipinas Servicio Fair, si Sir Ivan po ay nanawagan mag-wear tayo ng color po na red mga kabayan. Okay ba sa inyo? Sa mga nakita po kay Sir Ivan, please mag-wear tayo ng red color po na shirt kung ano man gusto ninyo. Basta, even though kahit hindi po shirt, basta meron po mga color na mga red sa inyo mga kabayan, ipakita natin po ang suporta dito sa gobyerno. Kasi lalahatin natin. Under na po tayo, siyempre ito po yung Marcos Administration mga kabayan, yung event na yan. So parang ipakita ho natin po ang suporta dito dito po sa pagsuot po natin ng color po na red na shirt. Ito po ay pagbigay po ng suporta dito kay PBBM at saka sa Marcos Administration. Okay? So as mga kabayan ko, pag-usapan rin po natin kasi nga mamaya meron tayong mga ibang mga balita lalong-lalo na doon rin po sa 'di ba na-mention ko kahapon makabayan na 'di ba sinabi po ng mismo po ang SMNI, mismo rin po ng DZAR, sinabi po ni Trexie, ni Ana Malindog yata siya, at saka sila po si Tequila makabayan, saka yung mga alipuris po ni Digong na mga bayaran. Sabi na successful yung rallying nangyari doon sa New York City, sa Amerika makabayan. Successful daw na makabayan. Okay? Successful po ang pumibigay po ng $100 makabayan. Tapos sabi nila, fake news daw si Sir Ivan, fake news daw. Asan po dito, sa picture po na ipapakita natin, ipakita ko rin po sa inyo makabayan, ito pong mismong pagbigay. Ito po ang video na kung saan nabidyohan talaga na namigay po sila ng pera makabayan. At saka hindi naman sila marami doon. Sabi nila, blockbuster raw ang dami na makabayan, marami daw na green. Hindi naman, yung iba kasi nipakita na doon, yung mga nagparade doon makabayan na kung saan nag-participate doon sa advance celebration po ng independence doon po sa Amerika makabayan. Sumama sila doon para tingnan po na marami sila makabayan. Pero kahit po, kumpirmado po na namigay sila ng pera, $100 daw yan kumpirmado po sila po namigay po ng pera, pero hindi pa rin po ganun kadami ang dumalo doon at sumama po sa rally makabayan. Kapag meron pong sasabihin to sa Ivan, hindi po fake news yan. Kundi nakita ko lang po yan, ang iba hindi ko napakita to yung screenshots or videos, pero totoo po ang sinabi ni sa Ivan. Yan po ang ebidensya, di ba? Hindi ba yan bayaran? Hindi ba yan bayaran, di ba? Tas talagang depensa dito, yung kampo nila ni Banat Bay. Hindi wala nang binayaran, gonggong. May mga ebidensya kami. Mga bayaran po ang nagpunta doon sa rally makabayan. Pero saan to say $100 lang, ipanilit nila ang kanilang dangal makabayan. Sumama doon sa rally dahil lang sa pera. Nakakatawa naman. Doon po sa rally po sa Liwasang Bonifacio, yung panawagan natin po na pababain po sa pesto si BP Sara, kahit hindi po yun po ganun kadami, umabot lang po ng 100 to 200 nga pala, at least hindi po mga bayaran. Yun po ay mga legit makabayan. At talagang totoo pong sumuporta sa rally na yon. At least hindi po bayaran. Pero doon po sa US, tingnan nyo sa US makaabayan, sa New York, mga bayaran rin pala. Nakakatawa naman. Sabi nila, pang-snacks daw pang-snacks ba? So anyways, makaabayan ko, patuloy po tayo mamaya sa ating mga iba pang mga balita kasi nga mandidibang tayo po ng mga fake news ng kabilang kampo. Of course, marami pang iba. Alam naman po si Sir Ivan, marami itong binibatan ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start makabayan, magpatuloy, siyempre kumustahan muna natin ating po mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo ng kalagayan. Nandiyan rin po kasama natin ang mga Marcos Loyalist. At
Siyempre, kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po kasama natin ang mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. And also, welcome rin po natin ang ating po mga new subscribers. Mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? Tsaka, thank you so much nga pala sa ating mga viewers na lagi rin pong mga nagla-like, lagi rin pong nagko-comment dyan sa baba. Thank you so much talaga. Kasi po yung mga simpleng pag-comment ninyo mga kababayan, malaking tulong rin po yan dito sa ating channel. Okay? So kapag meron pong like, meron pong mga nagko-comment, meron pong mga engagement dyan sa baba mga kababayan, tutulungan kasi yan ni YouTube, ating channel, na i-recommend po sa ibang mga YouTube account mga kababayan. Kaya nga lagi kong sinasabi dito na sana kung mag-like tayo, kung may time kayo na mag-share, malaking tulong ho yan. At saka ang simpleng pag-comment ninyo, kahit ano mga wordings niyo, anong gusto nyong sasabihin mga kababayan, counted ho yan. So thank you so much. Okay, sa ating mga haters, I missed you already and I love you all. Okay? Mas lalo kayong masasaktan. Mas lalo kayong ganun po yung utang mga kababayan. Kasi nga, kahapon hindi ko nabalita sa inyo. Di ba si Miss Imelda Papin mga kababayan, di ba inappoint po siya ni PBBM? Inappoint po siya kabilang ho doon sa magiging board member mga kababayan, board member doon sa PCSO. So kabilang po sa board member, ito pong si Miss Imelda Papin. Talagang marami pong natuwa kahapon mga kababayan. Hindi mo yun kahapon, the other day nga pala yun. As in, marami pong natuwa kasi nga meron pong inappoint po si PBBM na isa pong loyalista mga kababayan. So again, pasalamatan po natin si PBBM at palakpakan natin mga kababayan, okay? Pero siyempre, ayaw na ayaw yan na balita po ng kabilang kampo kasi nga madagdagan na po daw yung tauhan daw ni Mel Robles mga kababayan. Board member lang po. Board member po si Miss Imelda Papin. Saka siyempre, maganda naman po ang credentials po ni Miss Imelda Papin mga kababayan. Ang kanyang credentials, ang kanyang experience. So talagang bagay na bagay siya at qualified siya na kukunin po ni BBM or inappoint po siya ni BBM. Malaking tulong rin po siya sa ating gobyerno mga kababayan, okay? So anyways mga kababayan ko, before tayo pumunta doon sa mga mait na mga issue at saka mandidibang tayo, ipakita ko muna sa inyo yung balita na kung saan si BBM bukas po pupunta dyan sa Davao City. For more details, let's watch this. Good news naman tayo. Aarangkada na sa Davao del Norte ang isa sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Kasama doon si House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Mela Les Moras. Live, Mela. Dayan mula sa seguridad hanggang sa pagkakasa ng iba't ibang programa ay nakahanda na nga dito sa Davao del Norte. 3 malalaking opisyal ng pamahalaan ang bibisita sa probinsya, kabilang na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pagpasok pa lang ng Davao del Norte, nagkalat na ang mga poster ng iba't ibang programang ilulunsad ng administrasyon sa probinsya. Gusto kasi ng mga otoridad, maraming residente ang makinabang dito, kaya't puspusa na ang pagpapakalat nila ng impormasyon. Kabilang sa mga programang ihatid ng gobyerno sa lalawigan ang Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF, Lingap at Alagang Bayan, Laboratorio, Konsulta at Gamot para sa Lahat o Love for All at bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsad ng PAF bukas at makikinabang dito ang buong Davao Region. Habang ang Love for All naman nagsimula ng magserbisyo nitong mga nakalipas na araw. Pero bukas darating din mismo rito si First Lady Liza Araneta Marcos na siyang nasa likod ng health program na ito. Sa Biyernes naman, pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito sa Davao del Norte kung saan nasa higit 200 serbisyo at programa ng gobyerno ang ihahandog ng iba't ibang ahensya. Sa isang press conference kanina, inilatag ng mga organizer ang magiging sistema bukas at sa Biyernes. Abot-abot naman ang pasalamat ng lokal na pamahalaan sa buhos ng mga tulong na hatid ng administrasyon para sa kanila. The President will be extending assistance to all provinces of Davao Region. So yung Davao Oriental and Davao de Oro will be attending the PAC
in Davao del Norte so that they can receive also the assistance for their farmers and the families in Davao de Oro and Davao Oriental. The President also will visit Digos Davao del Sur tomorrow as well para maibigay naman ang tulong for Davao del Sur and Davao Occidental. So, if you try to look at it in one day, na-cover ng Pangulo yung buong region. Well, the Bagong Pilipinas Servicio Fair will be stationed in Davao del Norte, but definitely it will be open to the other provinces, those who wish to come here to avail of the services. Ito yung pinakamalaki so far. When we talk about, tawag nito, direct services and what do you call that, financial assistance na ibubuhos talaga on a daily scale. So coming from the province, gusto ko lang po ipabot na maraming salamat po to the national government sa tulong niya, binigay niyo po dito sa probinsya namin. Dayan, buong Davao Region nga ay inaasahang lubos na makikinabang dito sa iba't ibang programa na ilulunsad ng pamahalaan. At specifically naman, Dayan, dito nga sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair, magbigay tayo ng konting sample dito nga sa mga serbisyo programa na ihahatid ng pamahalaan. Katulad na lamang ng iba't ibang agricultural services, ayuda at iba pang mga serbisyo sa ating mga magsasaka. At dito sa mga naghahanap ng gusto mag-renew ng kanilang driver's license o kumuha ng iba't ibang mga certification sa LTO at iba pang ahensya ng pamahalaan. Naku, pwedeng-pwede yan. At ayan, syempre yung DSWD, meron ding iba't ibang ayuda na hatid sa ating mga kababayan. Overall, nasa higit 200 nga yung mga serbisyo, programa at ayuda ang hatid ng ating pamahalaan dito sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Kaya patuloy yung kanilang paghikayat sa mga residente na makiisa sa programang ito. Nagsagawa ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang Foreign Minister ng United Arab Emirates. Dito ay kinilala ni Pangulong Marcos sa mga hakbang na ginagawa ng UAE upang pangalagaan ang kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Si Alan Francisco sa report. Mainit na tinanggap ni President Ferdinand R. Marcos Jr. si United Arab Emirates Minister of Foreign Affairs, His Highness Sheikh Abdullah bin Said Al Nahyan. Ginawa ang courtesy call sa Malacanang kasama si First Lady Liza Marcos. Sinabi ni Pangulong Marcos na matatag ang relasyon ng bansa at ng United Arab Emirates at gusto itong panatilihin. Nagpaabot din ng pasalamat ang Pangulo sa mga tulong ng UAE sa Pilipinas sa mga sakuna. Sa pagkakataong ito, pipilitin niyang makabawi ang Pilipinas. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang mga hakbang na ginagawa ng UAE para pangalagaan ang mga OFW sa Arab country. Nagpasalamat naman ang kinatawa ng UAE sa mainit na pagtanggap ng Pangulo, pati na rin sa mga Pilipino na itinuring ng ikalawang tahanan ng UAE. Sinabi naman ng UAE official na handa ang kanilang bansa sa malalim na ugnayan sa Pilipinas. Ipinaabot din ito ang interes ng UAE na magkaroon pa ng malawak na kalakalan sa Pilipinas. Bilang bahagi ng patuloy na pag-agapay ng pamahalaan sa ating overseas Filipino workers, isang Memorandum of Understanding para sa OFW app ang nilagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW, Department of Information and Communications Technology o DICT, OWA at OFW Party List. Ang nasabing app ay magsisilbing assistance at information outlet para sa mga OFW kung saan maaari makita dito ang kanilang mga benepisyo, welfare assistance, protection, government services, maging emergency button para sa mga OFW na mangangailangan ng tulong saan man panig ng mundo. Tiniyak naman ng DICT ang seguridad ng mobile app pagdating sa pagprotekta ng impormasyon nito laban sa mga hackers. Samantala, nakatakda namang ilunsad ang OFW app sa darating na Hulyo ngayong taon. Yan ang kulang kasi dati. Parating walang power yung OFW, kaya tuwing may problema, ang gobyerno ang pinupuntahan upang makahanap ng power. But this time, it's the reverse. Sila po ngayon ang may power. So mas bibilis ito. Yun ang pinakamahalaga rito, mas bibilis at mas comprehensive yung ating pag-address ng problema. Ito po ang OFW app. Ang sagot po natin for our services and information must be right at their fingertips. Kayo po ang bida dito. Ang OFWs po ang mga bida dito sa OFW app. Yan, so palapakan naman natin po ano ang Marcos Admin Makabayan, ang DMW, ang DICT, at saka yung OWA Makabayan. Kasi ito maganda, no? As in maganda ho yung OFW app.
malaking tulong ho yan sa ating po mga OFW. Lalo na doon po sa ating mga kababayan po ng mga OFW na yung mga mga kasambahay makabayan. Kasi nga alam mo natin na marami po rin dito mga employer na mga gunggong talaga yung pag-isip makabayan, medyo delikado rin pa. So kapag hindi maganda ka ng sitwasyon, at least meron pong OFW na kagad-agad po na ito, di ba tinawag po doon na emergency button makabayan, nandun po sa OFW app. So isang pindot lang po, malalaman kagad po ng gobyerno natin na nangangailangan tayo ng kanilang tulong makabayan. So yan po ay napaganda po na inisyatibo na ginawa po ng gobyerno po ni PBBM. So again, palapakan po natin. Okay? So for the makabayan. Ngayon, 'di ba, lagi pong timitira, lagi pong naninira ito pong si KLC makabayan. Naalala ba natin si KLC, si Crisette Loretta Cho makabayan? Ito pong napakarabid po na natauhan po ni Digong makabayan. Kasi nga kahapon meron siyang post na brought up niya ito pong last post yata ni Jason. Merong post po ni Jason na kung saan magkakaroon po dito ng non-remittance day rally doon po sa Hong Kong makabayan. 'Di ba, that is June 15. Yung post po ni Jason sa June 15, 2024 na pupunta daw yung nausog or yung Maotog Rally makabayan, Global Worldwide OFW Non-Remittance Day. So dyan po sa Hong Kong yung makabayan, okay? So nag-isip ako, mga gunggong talaga, mga labnaw itong mga utang makabayan. Sabi na June 15, Non-Remittance Day. Non-Remittance Day, sa araw na yan. Pero ilan naman po sila na mga pupunta po sa rally makabayan o yung sumusuporta po sa kanilang rally, sa gagawing rally, ilan lang po sila. Non-Remittance Day, kapag sasabihin lang na Non-Remittance Day makabayan, parang generalize nila na hindi po magpapadala ang lahat po ng mga OFW dyan po sa Hong Kong makabayan. Hindi magpapadala, ilan naman sila eh. Tapos ngayon, Non-Remittance Day, June 15. Pero pagka June 16 makabayan, kinaumagahan, magpapadala pa rin po yung mga OFW. I am very sure, 1,000% yung sasama po dyan sa rally po ng Maotog Rally makabayan sa Hong Kong na Non-Remittance Day, in the following day, magpapadala pa rin po yan. Diba? Mga labnaw talaga eh. Walang kwenta yung title makabayan. So ngayon, sinakyan ho yan ni KLC. Sabi niya makabayan, sinakyan yan para po makapambodol. Kasi sabi niya, what is the meaning and why there an OFW na remittance day on June 15? Nagtanong si makabayan, bakit daw merong June 15 OFW na remittance day? So sabi niya, ngayon siguro naintindihan niya makabayan, tapos follow up niya na comment, sabi niya, what if on June 16, ako ang padalhan yung lahat? Kahit tig $10 each lang kayo or the value of $10 in your currency. Ipakita natin kay Martin Romualdez na kaya nyo akong gawing kasing yaman niya. Diba nang budol makabayan, mga scam to eh. Mga scam talaga to. Ipakita nyo to kay KLC. Mga scam to makabayan. Diba? Gusto niyang utuin po yung mga nauto nila, yung sasali po sa Maotog Rally. Kasi nga, meron silang non-remittance day, June 15. Sabi niya, in the following day, June 16, gusto niya na papadalahan daw siya ng $10 makabayan, magpapadala sa kanya para daw makita na gawin siyang kasing yaman daw ni Martin Romualdez makabayan. Di ba yan po malaki talagang pambubudol? Gano'n naman talaga yung kabilang kampo makabayan. Mahilig talagang mambudol eh. Yung lahat po ng mga vlogger po ni Digong, mahilig ho yan mangbudol. So ingat-ingat po kayo doon po sa mga DBS, mga balahura vlogger po na lagi niyong sinusuportahan po na doon sa kabilang kampo, kayo po ay bubudolin yan. Okay? So napag-usapan po natin kahapon ito pong si Banat Bay Makabayan. Kasi nga, di ba, hindi siya napakita sa ngayong araw yata yon ang kanyang hearing Makabayan. Kasi yung kahapon kay Roque. And the following day, ayon po ni Mark Gambua, I think today Makabayan or bukas yata yun, hindi po natin nakita po si Banat Bay. At saka 3 days lang po siya, hindi siya nag-vlog. 3 days makabayan. So ngayon, so ika 5 days na, wala pa rin po siyang vlog makabayan. Pero meron siyang pinost na isang short makabayan, isang short na kung saan na nakita natin doon ito pong si Digong. Nakita natin makabayan, meron pong post po si Banat Bay na shorts lang na video kasi nga pinuntahan pala nila itong si Digong. So talagang tama tayo makabayan. Tama po ating analysis dito na baka po pinuntahan po ni Banat Bay itong si Kiboloy or either ito pong si Digong. Baka sumama na sila doon makabayan. Nagtago na po ito si Banat Bay.
Kumpirmado po na nakasama po ni Banatbay ito pong si Digong. At ito po ating ebidensya mga kabayan. Mr. President, nagpagamot daw kayo sa Singapore, may sakit daw po kayo. Alam mo, ang Singapore, maganda ang level of technology nila. Hospital, maganda. Magamot ka talaga. Ang problema, wala akong pera. Kaya kung magkasakit ako, dito lang po ako sa Pilipinas. Iyan lang ang kaya ng bulsa ko. Thank you po, Mayor, President. Walang pera daw. Maniniwala tayo walang pera makabayan. Gimbodol pa tayo, billionaire yan eh. Billionaire yan eh. So ngayon, kumpirmado po, tama po talaga ang analysis po ni Sir Ivan na baka ito pong si Banatbay, diba sabi ko, baka nandun na po kay Digong or kay Quiboloy. Yun po ang lungga, ang hideout po ni Digong makabayan. Or baka hideout yun ni Quiboloy, diba? So ngayon makabayan, kumpirmado na nandun po si Banatbay. At nakita rin po natin yung iba pong mga DDS kasama sila kasi sila po ay nag-meeting makabayan. At sila nakita ko doon sa post po nila ni Trixie. Ngayon, ito pong si Mark Lopez, meron po siyang post. Ang post na to, ito ay nagaduda talaga. I think yung ipinunta na doon makabayan. I think ito pong ipinunta doon nila ni Mark Lopez. Baka nahingi na po ng pang-merienda makabayan. Alam niyo na po ang ibig sabihin kung ano yung pang-merenda. Bakit? Kasi nakita ko po sa post po dito ni Rene Astudillo. Sabi po ni Rene Astudillo, pagkatapos ng inuman, bigayan na naman ng regalo. So meron pong nakapod sa baba makabayan. Sabi dito, photo of the day, di magkasya sa backpack. Ano kaya ang nakalagay sa backpack makabayan? Ano kayang regalo na yan? Baka nahingi na ng resource fund makabayan. Diba? Kasi ganun naman talaga ganun talaga yung mga DBS mukhang pera yung makabayan. At lagi natin sinasabi dito na baka po isa po sa kanilang mga funders, ito pong si Digong. Kaya lagi po silang active sa paninira po sa ating gobyerno, active sila sa paninira po na kay PBBM kasi nga meron silang funders makabayan. And another thing, meron rin pong funders from China. Nagpunta sila doon makabayan kasi siguro ubos na ang kanilang resourcement. Resourcement ba yun? Ang kanilang resource na gold, ubos na siguro. Kaya pumunta sila doon kay Digong. Ngayon makabayan, forward tayo. Babalikan natin yung pong issue po ni Pepe Sara kasi nga 'di ba sabi ko marami pong nananawagan na mga teachers ngayon na dapat nang pagparesignan po si Pepe Sara bilang isang DepEd secretary kasi wala siyang kwenta makabayan at lagi yang sinasabi dito na ang talagang nagtatrabaho diyan sa ahensya po ni Pepe Sara diyan po sa DepEd ay kanyang mga sekretary lang po, ASEC at saka yung USEC. Naging top performer po yung DepEd at saka trusted agency po yung DepEd makabayan kasi nga magaling naman po talaga ang kanyang mga tauhan, ang USEC at saka yung ASEC. Pero ang sekretary makabayan, walang kwenta, incompetent ho yan. So ngayon, nang nakita ho yan ni Nino Barsaga po yung balita yung makabayan, nang nasagap niya, binakbakan niya ito pong si BP Sara. For more details, let's watch this. Napakaganda ng ginawa ng ating administrasyon. Siyempre, ayaw ng mga basher ito. Ayaw nilang makaparinig na may ginawang maganda ang liderato ng kasalukuyan gobyerno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At siyempre, sa magandang ginawa po ng ating administrasyon itong linggong ito, katuwang po ang mga congressman. Ano po ba yung sinasabi kong magandang ginawa? Yung hinihiling po ng mga guro, yung mga hinihiling po ng pampublikong teacher po natin, saksi po sila na pinirmahan na po ng ating Pangulo, pero ang bukod tangi na dapat na nandoon nung mga nangyayaring kaganapan pong yan, na kahit papaano ay dapat saksi, dapat masaya siya bilang DepEd Secretary, bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon ng ating bansa. Hindi niya po pinuntahan. Hindi po siya sumipot. Bakit hindi siya sumipot? Alam niyo ang nakikita ko kaya hindi niya sinipot yan? Kasi insecure siya. Nagagalit siya sa mga congressman. Siyempre, nandoon yung kinaiinisan niya na si House Speaker Martin Romualdez. Gusto niya, siya lang siguro ang nandoon. Ayaw niya na ibang mga congressman na bumabati ko sa kanya. Ayaw niya yung mga congressman na
nagne-negatibong mga sinasabi. Di ba? Dapat nagtutunan kayo dahil ikaw ang DepEd Secretary na kung saan dapat ikaw ay happy, ikaw ay masaya dahil yung pinamumunuan mong tanggapan, itinaas ang sahod ng mga congressman. Pinirmahan ng Pangulo yan. Kasaysayan yan. Bakit hindi ka sumipot? Anong dahilan? Dahil galit ka sa mga ibang mambabatas? Yan bang dahilan, madam? Diyos ko po, madam. Alam mo, madam, bilang public official, dapat sumisipot ka doon kahit nandoon yung mga kalaban mo sa politika. Dapat sumisipot ka kasi ikaw ang DepEd Secretary. Kung ayaw mo silang makita, ayaw mo silang makasalamuha sa mga gathering, pinaka-the best niyan, madam, step down ka na bilang DepEd Secretary. Bigay mo ang panunungkulan na yan sa karapat-dapat. Alam mong may malasakit sa mga guro. Hindi mo naman pala kayang gustong harapin ng mga yan. Sa bagay, di nga ako magtataka, hindi mo nga ma-explain kung saan mo dinala yung perang 100 million na ginastos ilang days lang. Tapos gusto nyo pa magkikaroon pa ng intelligence fund? Kaya napakabuti na ginawa ng mga congressman na tinanggalan ka ng intelligence fund. Na dapat ibinigay na lang yun sa ibang mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng militar, kapulisan, yung intelligence talagang operatiba, dapat doon talaga napupunta. Tapos sasama ka pa sa... Pero pag may rally ng pag-step down ni Pangulong Marcos na panawagan, doon sumasama ka pa. Pero yung makasaysayan ng paglagda, hindi mo sinipot. Bakit? Ba't ayaw mo siputin yun, madam? Ay, Diyos ko po. Madam, public official ka. Tungkulin mong siputin yun. Siguro naman bago pinirmahan ng Pangulo yun, may mga paabiso na. In-invite ka daw ng Malacanang pero hindi mo sinipot. Bakit? Na-insecure kayo, madam? Halos lahat nandoon Ikaw lang ang wala. Diyos ko po naman. Madam, dapat siputin nyo yan. Bilang kinatawan ng DepEd, kinatawan ng mga guro. Ihiwalay nyo muna yung pang-awayan ninyo. Hindi dapat ganun. Kung sino man ang taong advisor mo na huwag kang sumipot dyan, isang gago yan. Isang ulol. Utang ina na yan kung sino man yung advisor mo dyan. Walang kwenta naman kasi ang advisor po ni Bibi Sara Makabayan, ginagamit lang po. At saka hindi po magaling magplano, hindi po galing po mag-isip. Kaya lagi pong talagang babalintong dito, ito pong estado ngayon ni Bibi Sara, bumabalintong lagi Makabayan. At talagang marami na pong galit sa kanya. Dahil po dito po sa nag-handle, ang kanyang handler, walang kwenta naman kasi. Yung mga balahura po ng mga vlogger Makabayan, okay? So anyways Makabayan ko, mapaisip tayo no na ito bang si Bibi Sara, pinapahalagan ba talaga niya yung mga teachers? Talagang I'm sure 101% maisip po yan ng mga teachers ngayon. Pinapahalagahan ba ni Bibi Sara ang mga teachers Makabayan? Doon pa lang po sa pagpirma ni PBBM na naging batas na yung maging doble po ang kanilang allowance po ng mga teachers Makabayan. Doon pa lang napakahalagang araw na yon, hindi siya nagpakita doon, 'di ba? Siguro nandoon siya sa basketballista Makabayan. Siguro lang. Kasi nga meron nang bandits dito basketballista. So anyways Makabayan ko, before tayo mag-jump po sa ating next topic, isadmar natin, nandyan po si Joey Tevez, Levina Carbonell, nandyan po si Mayumi, Clay Guillermo, Leonora Brown, and hi to Emmy Mapalad, Auna Arellana, Palit Gabisay, nandyan po si Panting, Guillermo Estrada, hi to Lolita Alon, Rose Ariola, shout out natin si Rose Ariola from San Diego, California, shout out daw sa kanyang mga katrabaho dyan sa The Shores, Post-Acute. Hi to Daisy Haveli, Brian Baltasar, Ferdinand Baldonado, nandiyan po si Beng Cabaliw, Nonoy Floren Hills, Teresita Tamaliwan, hi to Anes Aligre, nandiyan po si MC Zambrano,
video, i-greet po natin ang happy birthday sa Jemson. Hi to Regen, Jemboy and Jeriel of Cebu City. Greetings from Rodolfo Ranada Rabor. Hi to Emi Joaquin, Jess Stumptor from Calamba, Laguna. And hi to Alvin Sagales, papuntang Dubai. Greetings from Mama Eva Atienza. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo yung good news. Ito po ay balita po sa ating gobyerno tungkol po kay PBBM. Kasi nga di ba nakita natin kahapon na si PBBM doon po sa Malacanang, pinahalagahan po ni PBBM ang papel po ng mga barangay officials at ng SK officials, mga kababayan. For more details, let's watch this. Mahalaga ang papel ng mga barangay officials sa pag-unlad ng bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sabay pangako ng patuloy na pagsuporta sa mga lokal na pamahalaan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga barangay official kasabay ng oath-taking ng bagong halal na opisyal ng Liga ng mga Barangay at Sangguniang Kabataan National and Island Representative. Sa talumpati ng Pangulo, hinimok niya ang mga ito na gampanan ng kanilang tungkulin bilang mukha ng tapat na pamamahala sa mga komunidad. Lalo't sila ang unang tumutugon sa mga hamon at problema sa kanilang mga lugar. Huwag niyong iisipin na dahil sinasabi mataas yung governor, mataas yung mayor, tapos kami, barangay lang kami, SK lang kami. Huwag niyong iisipin yun. Dahil napakahalaga ng inyong trabaho. Napakahalaga ang ginagampanan ninyo na katungkulan para sa ating pagpaganda ng Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, malaki ang ambag ng mga local officials sa pagbuo ng mga plano ng national government dahil higit kanino man ay sila ang mas nakakaalam sa mga pangangailangan ng kanilang constituents. Nobody knows more about your barangay than you. That is why it is important that we listen to you. And we do. We will listen to you. And you tell us. Because ang lagi kong sinasabi, nung pumasok ako sa national politics, naging senador ako, lagi kong sinasabi sa mga kapwa-senador ko, makinig kayo sa mga lokal. Dahil ang dala nila, hindi naman problema lamang. Ang dala nila, may solusyon din yan eh. Kinilala din niya ang Sangguniang Kabataan na mahalaga ang boses, lalo na sa makabagong panahon. Kung meron kayong nakikitang mas magandang pamamaraan, sabihin ninyo, isigaw ninyo. Wala, yung mga matatanda hindi makikinig sa inyo, pero pilitin ninyo. Hindi naman, lahat naman, pagka may pangyayari na ganyan, sasabihin, kung maganda ang naging resulta, anong masama doon? Kung hindi matagumpay, hindi magandang lumabas, hindi bale. Sige, next. Subukan natin ibang bagay. Subukan natin ibang sistema. Tiniyak naman ng Pangulo na palaging nakikinig ang national government sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga barangay official, at tinitiyak niya na sinisikap nitong maibigay anuman ang kanilang pangangailangan. Hindi sasabihin na basta sinabi nyo, gagawin namin. Pero siyempre, that will be part. It will be part. The input that you give us will be part of our planning. Will be part of how we move forward. Because dito sa area na ito, maraming lumapit sa akin na ganito, so alam ko na. Dito sa area naman to na iba. Alam ko na. So, paano natin paplanuhin na mabuti yan? Pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ng nasa 31 bagong halal na opisyal ng Liga ng mga Barangay at 4 na SK officials. Muli nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue sa mga negosyante ng vape product na kailangang may tax stamp na ang kanilang mga produkto. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Paalala ng Bureau of Internal Revenue sa publiko, kailangang may internal revenue stamps na ang lahat ng vape products simula June 1, 2024. Alinsunod sa Revenue Memorandum Circular No. 59, 2024, hindi nagbayad ng excise tax ang anumang vape product na walang BIR stamp. A vape product without a BIR stamp is presumed to have been sold, manufactured, or imported without proper payment. Kukumpiskahin ang mga illegal na vape products at kasong kriminal naman ang haharapin ng mga negosyante at may-ari ng tindahan na lalabag dito. Mananagot din ang nagtatago o nag-iimbak nito. These illicit traders harm our economy and threaten the livelihoods of millions of Filipinos in the tobacco and vape industry.
Mahigpit na babantayan ng BIR ang vape at iba pang produktong tobacco. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palawakin at patibayin pa ang mga hakbang ng BIR laban sa smuggling ng mga produktong ito. In-extend ng Taiwan ang kanilang visa-free entry para sa mga Philippines, Thailand at Brunei passport holders hanggang July 2025. Ito ay mula sa dating deadline na August 1, 2024. Alinsunod ito sa kanilang New Southbound Policy o NSP. Ang proyekto ay naglalayong mapadali ang mga proseso sa pagkuha ng visa para sa mga grupo ng turista sa Timog Silangang Asya. Inaasahang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas mula 2024 hanggang 2026. Ito ay ayon sa World Bank. Nakikita ng World Bank na posibleng umabot sa 5.9% ang growth expansion ng bansa. Sabi ni World Bank Senior Economist Ralph Van Doorn, ang forecast ay batay sa inaasahang pagbaba ng inflation sa bansa. Hinihikayat ng World Bank na patatagin pa ang climate adaptation, mitigation, response at rehabilitation sa bansa. Yang mga balita na ganyan makabayan, yan po ang ayaw na iparanig po sa ibang tao. Galit kasi ang mga DBS dyan. Yan pong ayaw po ng mga DBS makabayan. Yung mga good news, lalo-lalo na yung mga balita na ganyan, na uunlad po ang Pilipinas makabayan. So yun po ang projection na nakita po ng gobyerno natin, and how many years from now, maybe year from now o 2 years from now, lalago po ang ekonomiya sa Pilipinas. So yan po ang ayaw ng mga anti-Marcos. Bakit si Ivan? Kasi para meron pa sila itong pantera, paano pang paninira ito kay PBBM. At kapag wala na sila itong ikakapanira po kay PBBM, maghanap sila kabayan, pero hindi na sila paniniwalaan po ng taong bayan. Kasi kahit anong tira na dito kay PBBM, kahit anong paninira dito kay PBBM, mas lalong lumakas po ang suporta ng taong bayan at saka yung mga world leader dito po kay PBBM. So walang epekto po ang kanilang mga paninira makabayan. Okay? So babalik tayo sa Camaritesan. Bakit sa Ivan? Anong meron? Kasi nga makabayan ko, nakita ko doon sa post na naman po sa Facebook page po nila ni Morales, nagkagulo sila, as in nagkagulo sila makabayan, kasi nga hindi na nila alam kung ano ang gagawin pa. Or ano pa mga gusto, ano pa dito ang galang gagawin na paninira ito kay PBBM, kasi nga hindi umepekto. Mas lalo pong lumakas ang suporta po ng mga netizen ng taong bayan kay PBBM. Diba tumaas nga ang kanyang rating makabayan, ang trust rating at saka yung approval rating tumaas, diba? Tumaas po ang kay PBBM. So ngayon, ito pong post po doon, gunggong talaga, malalaman natin po ang kanilang mga plano makabayan. Sabi dito ng Solong at Matatag na Pilipinas, anong akala po natin? Maghihintay lang si Kuting at mga alipores niya na maalis sila sa pwesto? Of course, hindi. Suportado ho si PBBM at ang Marcos administration ng taong bayan. Kahit itong mga plano nila na destabilization po na effort makabayan, di ba walang epekto kahit na inuuto nila yung ibang mga retired po ng mga military, di ba mga retired po ng mga sundalo, inuuto nila, at saka plano pa nila noon na udyukan po yung AFP at saka yung PNP na magtanggal po ng suporta or mag-withdraw ng suporta kay PBBM, pero hindi nangyari makabayan kasi nga talagang solido po ang suporta ng AFP at saka ng PNP dito kay PBBM kasi nakita nila kay PBBM na magaling po na leader makabayan. Sabi lang maghintay ba daw? Siyempre hindi yan maghintay po. Kayo lang ba yung naghihintay ng June 30? Alam ba natin yung June 30 makabayan? Kasi yan po ang kanilang timeline na kung saan sabi nila dapat daw on June 30 or before pa June 30 dapat matanggal daw si PBBM. Kaya nga ngayon talagang panic mode na sila kasi nga June 30 makabayan, so malapit na po. Sabi to, kayo lang ba yung naghihintay ng June 30? Isip din po tayo mga kababayan, yung inaakala nyong bangag-bangag, puro successful ang plans to limit ang maisog rally. Palipatin ang mga dating kalyado, patahimikin ang mga strong allies ni PRRD at kontrolin ang information sa media at social media. Okay, so balikan natin mga kababayan. Ang sinabi nila na puro daw successful po ang plans to limit ang maisog rally. Yung kanilang maotog rally mga kababayan, di ba lagi silang kinukontra? Like for example, sa latest po dun sa Tacloban City, talagang hindi po sila pinayagan. Kaya nga sabi nila dito na successful ang plans to limit ang maisog rally. Sabi pa dito, palipatin
daw ang mga dating kalyado. Well, hindi ho yan inudyukan po ni PBM. Yung mga naaklasan po sa Pilipino walang laban at saka umatin na doon sa kabilang paksyon makabayan sa ibang grupo, hindi ho yan inudyukan po ni PBM. Yan po ay sarili po yan nila na desisyon na kung saan, kasi kapag manatili pa sila dyan sa PDP na walang laban makabayan, walang magandang mangyayari sa kanila kasi nga ang barko po ni Digong tumagilid na at naramdaman nila yan. Kaya sila po'y unti-unti na ditong naglagasan po, umalis na sa grupo na yan at nandun sila sa kabila po na ibang grupo makabayan. Sabi ba dito na kontrolin daw ang information sa media at social media? Well, batukan ninyo yung mga vlogger ninyo, yung mga influencers. Kasi nga mga bobo ang mga yon, mga walang kwenta yon at hindi po marunong magdala ng kanilang sirpotan po na politiko. Mas lalong nasisira po sa kanilang ginagawa, ito po mga DBS na mga vlogger, yung mga influencers na makabayan, kanilang mga trolls, ang mga ginagawa dito nila, mas lalo yung nakasira po sa mga Duterte. Lagi niyang sinasabi namin, di ba, umepekto na nga eh. Lagi niyang sinasabi kahit noon pa man, itong ginagawa po ng yung mga vlogger po ni Digong, ito po ang magpapabagsak ng mga Duterte at nangyari lang makabayan. Bakit? Kasi puro sila paninira. Siyempre mag-isip na po dito ang taong bayan na ganun ba talaga si PBM? Bangag ba talaga si PBM? Or high ba talaga si PBM? At nasaan na yung sinasabi ng makabayan na pulburon video, wala pang pulburon video. Saan na yung PDLX, na wala yung PDLX, hindi umepekto. So mag-isip po ang taong bayan. Totoo ba talaga itong mga paninira ng kabilang kampo? Of course, hindi naman yung mga gunggong po ang taong bayan, marunong din po yan mag-isip. So ngayon, na-realize nila na hindi po totoo mga pinagsasabi at mga akusasyon po ng kabilang kampo dito kay PBM. Dito pa nga lang sa mga speech po ni PBM, doon pa lang latest makabayan, kahit doon sa latest po, sa Shangri-La, sa Singapore, kung saan doon sa IISS makabayan, na talagang maraming bumilib doon kay PBM. Magaling po talaga mag-speech PBM, maganda po kanyang speech at talagang nakita natin doon ang kanyang pagmamahal po sa bansa natin, bansang Pilipinas. Kasi nakita natin na hindi po papayagan ni PBM angkinin po ng kahit na sino sa mga foreign makabayan ang ating teritoryo at talagang ipinaglaban ho yan ni PBM. Doon po sa speech po ni PBM, mga experts, mga maritime experts at saka iba yung mga political experts makabayan, strategists, talagang humanga kay PBM. Doon pa lang po mapaisip na ang taong bayan, ito bang tao ito, bangag ba to? Parang hindi naman bangag eh. Ang galing nga mag-speech, ang galing nga sumagot doon sa Chinese general. Yan ba ang bangag? Kaya nga laging sinasabi, itong ginagawa po ng kabilang kampo, yan po ang magpapabagsak kay Digong, yan po ang magpapabagsak po kay BP Sara at sa the whole po nila na community na mga papanirang tao, babagsak sila dahil po mismo sa kanilang mga vlogger makabayan at na mga influencers. So wala silang magagawa dito. Sabi pa nga nila na kahihintay na yan, mas nakapaghanda pa sila kaysa sa atin. Real talk. Totoo naman talaga, handa kami palagi. At handa kami palagi para po ipagtanggol si PBM. At handa kami palagi para po ipagtanggol po ang Marcos admin at ang bansang Pilipinas. Kasi alam ho namin ang inyong goal, ang inyong gagawin, sisiraan ninyo ang Pilipinas at gusto ninyong malugmok po sa kahirapan ang bansang Pilipinas para masira po si PBM. Di ba? Alam ho namin, yan po ang goal niyo. Kaya lagi pong nandito yung mga pro-admin vlogger para po ipagtanggol po si PBM, para po proteksyonan si PBM. Okay? So, ayos makaban ko, forward din po tayo. Ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Mike Abe kasi nga talagang binakbakan niya dito. Ito pong mga DDS at saka yung si Hitad Makabayan. For more details, let's watch this. DDS, Duterte supporters at Kibuloy vloggers, sirana ang reputasyon. Ayaw ko nang i-identify lahat, naglabasan na po sa social media. Sila po nagsisiraan, tapos itong kabilang grupo, naglabas na ho ng lahat ng karumal-dumal na mga akusasyon at kung ano-ano dokumento, pero hindi ho nila masagot. Lalo na po yung vlogger nilang nasa Amerika, na promotor ng fake news at paninira kay Pangulong Marcos, kay First Lady at sa mga Pilipino sa international community. Yun ang promotor ng kasamaan ng paninira sa ating gobyerno. Magdemanda ka na. Bahala ka sa buhay mo. Ikaw talaga ang naninira sa aming bayan. Hindi ka naman yata Pilipino.
Puro kayo fake news. Ngayon, ba't hindi mo masagot ang napakaraming binabato sa'yo? Naku, yan ang sinira sa reputasyon mo. Hinubarang ka. Kung meron ka pang mukha, huwag ka nang humarap sa television o sa social media. Ngayon, kung talagang makapal ang mukha mo, siguro kaya nandiyan ka pa rin. Grabe yung mga nilabas ni Mimay. Hindi ko siya kilala ng personal. Yan si Mimay, vlogger din yan. Hindi naman kami nakikita-kita. Pero nakita natin at pinatulang po ng ibang mga grabe. Karumaldumal ang mga pinagdaanan mo kung totoo yan. Wala ka ng mukha na dapat iharap at hindi ka rin dapat paniwalaan ng mga Pilipinong nilinlang mo ng 2 taon. Binudul-budul mo ang iyong mga followers, supporters, para siraan. Sinasabi mo, bangag si Pangulong Marcos, adik si Pangulong Marcos, korap ang gobyerno ito, lahat ng kasamaan, binintang mo sa aming Pangulo na inihalal ng taong bayan, may mandate, 31.5 million. Respetado ng majority ng Pilipino at ng buong mundo. Binababoy mo, sinisira mo ang pagkatao. Yung pala, ikaw pala yun. Kung ano ang sinasabi mo sa aming Pangulo, yung pala ang di umano'y pinagdaanan mo. Ayon doon sa mga dokumento ni Nima. Manood ka na lang, di ka makasagot sa kanyang mga sinasabi. Di umano, ito isa-isa natin. Di umano, pinatay mo yung 75 years old na asawa mo, nilason mo. Meron kang SIV positive, drug positive. Tapos ngayon, naglabasan pa yung sexual scandal. Ano, hindi mo masagot? Di ba? Yan yung pinaniniwalaan ng mga taga-Davao. Pinaniniwalaan niya ng mga DDS at saka ng Kibulikang. Lingwahe nila, ginagaya niya. Ang lingwahe nitong si Maharlukang ito, ginagaya niya. Kadiri talaga doon sa mga naglabasan. Tapos itong kailang mga vlogger dito sa Metro Manila, sa Pilipinas, ganon din. Naku, naputukan na rin. Ano ko ba sasabihin yun? Pasintabi na, ayaw ko sana sa akin manggaling ganyan. Paano ba i-describe yung mga ganon? Manyakol, group. Natawa kong bigla. Ano yung yung mga angkor ng SMNI, ay naku, wala na talaga, hindi na makakabalik ang SMNI. Ang sama nung imis ng mga kinuha nilang angkor, manyakol. Yan, sira-sira ang reputasyon ng mga yan. Naglabasan din. May complainant Yan, yung si Uli at saka yung si Banat Bay na yan. 2 taon na ako binabanata niyan. Wala pa nung before election, binabanata na ako ng mga yan. Hindi ko sila pinapansin. O nakita nyo, hindi natutulog ang Diyos. Lord, thank you. God is good. All the time talaga. Hindi ako sumasagot. Sa 2 taon nila akong binabanata ng magkapatid na yan. O ngayon, iba yung naglabas ng mga istorya. Naglabasan na. O, paano ngayon yan? Nandun ka sa ang paniniwala ng mga membro, yung SMNI, maka-Diyos sila. Tapos yung kanilang kinuhang mga angkor, madjakol. O anong mukhang hiharap ngayon sa Panginoon? Yung inyong kinuhang angkor, mga manyakis pala. Oh my goodness, natatawa ko. Sorry po, hindi po ako ganun pero talagang hindi ko matiis na rin dahil hindi nga natutulog ang Diyos, sabi ko sa inyo. Banat kayo ng banat sa akin, pinipersonal nyo ako. Mula pa nung eleksyon. Kasi mga yan, identify kay Moreno Banat kayo ng banat kay Moreno ang araw. Nakasabing kayo ni Moreno, nagkasundo na kayo. Kung anong pinagkasunduan nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Binanatan nyo ako, binanatan nun. Hanggang ngayon, binabanatan nyo ako. Hindi mo na ako kumikibo, pinababayaan ko lang. Dahil pino-forward sa akin. Ngayon, naglabasan ito mga ganito. Paano mo ngayon yan? Manyakol. Tapos, nasa religious station. Lahat ng kamalasan ng SMNI, inabot na nila, Nasara sila, nasuspindi sila, na-cancel yung kanilang prangkisa, kumuha ng angkor, nakalay matitino, madjakol pala. May complainant. May complainants. Si Arlene ba yun? Kahapon, kumalat yung mga, nagpa-interview pa yung babae. Kung paano daw ginagawa. Binibigyan daw niya ng allowance everyday, weekly. Nagbibigay daw siya ng allowance ng kay Coach Ole. Yung palang Ole, hindi ko alam palang Ole tsaka si Banat Bay magkapatid. Kaya pala ang linya nila parehas. Ay yung si Banat Bay, di ba napag-usapan din, meron daw iniwang babae. Meron pang in-scam. O di ba? O yan ang angkor ng SMNI ngayon. Nang i-scam, nang iiwan ng babae. Tapos madjakol yun. Lahat ng kamalasan ng SMNI inabot na ngayon. Kala ko ba maka-Diyos kayo? Bakit hindi kayo tinama? Naloko na. O anong mukha ninyo ngayon? Kung magsasalita kayo sa inyong mga social media, wala na kayong TV, wala na kayong radyo, social media, akala nyo, Panginoon kayo. Ayun pala mga kasamahan nyo.
Ano yun, nagmana-mana kayo? Nagmana-mana ba yan? Ha? Nako, nagkahawa-hawa na kayo dyan. Paano ngayon yan? Ha? Ito, magpapakatotoo lang ako. Paano kayo? Ha? Parang yung isa pa, mayroon pang isa dyan na 2 taon na din ako binabanatan, si, ano ba yung pangalan nun? Si Badong Atis. Kasi ang kanya, di ba yung Aratilis, prutas yan? So, Badong Atis ang dating sa akin yan. Lagi akong binabanatan ng matandang yan. Ha? O ngayon, kasabit-sabit din. Ha? Yung kumakain ng mikropono pag nagbablog. Tapos sabi ni Banat Boy, good morning, kumusta na? Naalala ko si Banat Boy, nasa Canada. Sabi ni Banat Boy, nanghahalik daw ito ng viewers, followers, pagka nakikita, naloko na. Tapos ngayon, binabanatan ng SMNI, dito sa binibigyan ng sponsor. Sabi ko nga ito, matindi. Si Kibuloy, wanted na, pinaghahanap ng batas, gusto pang kikilan. Grabe, mga notorious itong grupong ito. Si Kibuloy, hindi na nga makalabas, sa dami ng warrant of arrest, gusto pang kikilan ng si Badong Aratiles, Badong Atis. Hinihinga na sponsor, nagpaparinig, wala daw sponsor, ang hina daw niya. Bakit yung iba lang daw? Inggit na inggit doon sa mga manyakol. Matatawa ka na, iyan ang sinasabi ko. Ang kasamaan, masama yan. Lalabas at lalabas yan. Ano ha? Ayun, nangyari na sa inyo ngayon. O si Hitad sa Amerika. O anong mukha pa niyang iharap? Kaya sa tingin pa ninyo, pag humarap sa inyo at nagsalita, maniniwala po kayo? Hindi nga siya makasagot kasi kung hindi totoo yan, sinagot na niya sa daldal nun eh. Kaya pala kanyang mga lingwahe, di ba? Kita niyo yung mga lingwahe, mga salitang ginagawa niya, salitang kanto, gurgur, koting, ahas na puti. Ano ba yun? Nasa directory ba yun? Wala naman sa directory yun eh. Saan yung laki? Kaya pala gano'n ng mga ako nung araw, nadidinig ko, ano ba yung sinasabi niyo? Gurgur, koting, ahas. Basta lahat ng mga salitang kanto, salitang galing sa bar, sa Patay Sindi, yung pala doon siya galing. Dati pala galing sa bar, JRO. Ay, ngayon mayroong ito na, mayroong pang isa. May lumabas na mayroong lalaki na gusto magpa-interview na dati raw karelasyon ni Hitad. Kaya siya lumalantad ngayon, natatakot siya dahil nagkaroon siya ng relasyon dati, ay nabalitan, nag-positive sa SIV daw si Hitad. O natatakot siya, baka nahawa. Magpagamot ka mo na, kuya, tumira ka ng antibiotic. Tumira ka ng 1,000 gram na antibiotic, masusunog yan. Pati yung sa'yo, sunog. Natawa, sabi ko, ang kikinig ko sa mga vlogger, si Mike, si Vera, vlogger, tsaka Chris Ulo, tsaka yung mga ibang mga vlogger, si Nino Barsaga at iba pa. Maraming si JD, marami mga nakatawa ko doon. Yun daw isa, yung lalaking dating karelasyon ni Hitad, gusto daw magpa-interview para malaman yung istorya kung ano talaga ang totoo. Kasi nga daw, nabalita nag-positive sa HIV, virus yun, di ba? Ngayon tatakot siya na baka nahawa. So ako, para sa akin, ang advice ko sa iyo, uminom ka ng antibiotic, mga 1,000 gram, para masunog yan kung ano man naiwan sa iyo. Napansin ko si Mike Abe Makabayan, bumaba na rin po sa kabayan sa ibang mga vlogger, no? Ramdam na ramdam ko, napuno na itong si Mike Abe Makabayan. Kasi nga araw-arawin, inaaraw siya ni Aratiles, inaaraw siya ni Badong, nila ni Banatbay, ni Oli, ni yung si Boss Dede, yung kabilang kampo, sila si BMR, si Bisdak, ito pong sila sino pang isa Makabayan? Kalimutan nila, si PL, inaarawan nila itong si Mike Abe, tinitiral Makabayan. Bakit? Kasi nga, nasasaktan sila kapag si Mike Abe po ang bumabanat doon po sa Kalampoon. Ulitin ko dito kung ano po ang klaseng poon meron sila Makabayan. Ito pong si Kibuloy na isang mangkanor, ito pong si Digong na isang mangkanor, gano'n rin po ang kanya mga alipores, mga manyakis Makabayan. Mga manyakis. Diba? Tapos, magaling pa manghot-hot, magaling pa mambudol, mang-scam. At saka kapag hindi po sila mabigyan po dito ng pangkapi Makabayan, yung mga pangpakulan nila, diba? Hindi ma-drawing ka lang mga mukha. Ang ibig sabihin, hindi po sa bayan ang kailang ginagawa, kundi para lang po sa pera. Kasi alam ho natin, dyan talaga sila natatag Makabayan na yung mga kabilang kampo ng mga vlogger, sila po ay noted na bayaran. Anong ginawa doon ni Mark Lopez doon po kay Digong Makabayan? Ano nakalagay diyan sa bag? 'Di ba? May tag pa sa baba. After that, nag-inuman, regalo naman.
Regalo daw na resource na isang gold. Naghakot pala ng gold. So as makahaban ko, ay shout out po natin si Rio Cabiroy, nandiyan po si Evelyn Garcia, hi to biyahe ni EJTV from South Korea. Kasama rin po natin si Ashen, Emmanuel Rodriguez, Erlinda Tamura from Tokyo, Japan. Shout out daw kay Evelyn Kitakami. Hi to Jelen Quezon, nandiyan po si Othello Lim Diesto, Junids Jax, hi to Gemma Sampilo Camarines, nandiyan po si Alicia Lick, si Mezo LB, Hobart Taluban, Mary Grace Secretaria, nandiyan po si Rosalie Cartera, Helen Martinez, Victor Robin, Eduardo Cartera, and hi to Adelita Islaban. Okay, so any comment, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment sa baba at babasahin ho yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ang ating mga nakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aking Ama sa Langit, aking inaalay ang araw nito at ang lahat ng aming mga gawain. Sa iyong harapan, naway kalugdan mo ang lahat ng aking gagawin at naway masunod ko ang iyong mga kalooban, bigyan mo nawa ang aking kabuuan ng mabuting kalooban, matalas na diwa at matuwid na layunin. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.